Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga pag-usapan natin ng mga may init na issue. Grabe ho mga kababayan, matindi talagang usapin ngayon. Pag-uusapan natin yung kay Marcoleta. Nako po, bumalimbing na ba si Marcoleta? Bumaligtad na ba? At bakit gayon ang nangyari? Pag-usapan natin yan ha. Pero bago yan, pag-usapan po na rin natin itong desisyon ng Korte Suprema na tila, nako, gustong baliktarin ng Kamara at nagbabala ang kanilang Panginoon sa Kamara. Ito ba'y babala o pagbabanta? Mamaya pagtitingnan natin yan. Kasi alam nyo, mga kababayan, ibang Romualdez ang nakita ng Pilipinas ngayong araw na ito. Masama ba yung mabuti? Para sa akin, ewan ko ha. Parang masama kasi para bagang hindi nasunod yung kanyang pagtatantrums, hindi nasunod yung kanyang kagustuhan, kaya tila siya po ay may gagawing hakbang. Nako, hindi maganda yan. Alam mo, ikaw, speaker, alam mo, may kaugalian na kayo dyan sa Kamara na pag hindi natupad yung inyong nais, kayo ay papatawag ninyo, ikukulong ninyo, ididemanda ninyo. Para bagang pag gusto ninyo, kailangan masunod at pag hindi nasunod, kailangan nyong gantihan. Naku, hindi magandang kaugalian yan kasi yan ang ugali ng mga diktador na pamumuno. Alam nyo, ayaw ng mga Pilipino yan, yung pagiging diktador. Di ba? Hindi gusto ng mga Pilipino yan. Pero tila parang ganyan ang nangyayari ngayon. Hindi lamang po dito kay Speaker Romualdez, maging sa mga tao niya diyan sa loob ng Kamara, may ganong klaseng imahe na pag hindi nasunod, nagagalit. At pag hindi nasunod ay it's either papakontempt, ipapatawag, parang ganon. Naku po, patay tayo dyan. Pagka ganyan ng gayaan ng hindi sa totoo lang po magagalit po ang mga Pilipino diyan. Kasi ngayon nga, ano ba ang issue? Ang issue po kasi ngayon, mga kababayan, nagdesisyon na ang Supreme Court. Nagdesisyon na ang Supreme Court at sinasabi ang impeachment ay unconstitutional. Anong ibig sabihin ng unconstitutional? Ito'y labag. Etong sinasabing impeachment ay walang saysay. Hindi sinunod ang tamang kaparaanan o ang due process. Kaya wala hong saysay, wala nang bilang. Sabi nga, wala na ho. Pinis na, ika nga. Yan ang sinasabi ng Supreme Court. At ang argument naman ng Kamara ay sinasabi nila na pagdating sa impeachment, ang sabi ng konstitusyon ay ang meron lamang kapangyarihan dyan ay Kamara. Hindi pwedeng pakialaman yan ng Supreme Court o ng Senado. Pagdating sa pagpapasa ng impeachment doon sa impeachment court, which is the Senate. So sinasabi nila, ayon sa Constitution, according to the Constitution, they are saying that they are the only branch na may power doon. Naku. Mukhang hindi nila naiintindihan ng konstitusyon. Kasi, alam nyo po, kahit kanino ninyong itanong, sabi nga ng isang abogado, na yan ay Law 101, that the Supreme Court is the arbiter pagdating sa pag-i-interpret ng o pagdidesisyon ng korte. Ibig sabihin po, pagdating sa pagdidesisyon sa batas, ang Supreme Court ang pinakakataas-taasan. Sila ang may final say. Okay? Mamaya ipapaliwanag natin kung bakit sobrang sablay ng ating mga mambabatas. Okay? Ipapaliwanag natin yan.
Pero bago natin ipaliwanag yan, ipakita muna natin itong speech ni Romualdez na tila, sabi nga nung iba, mukhang merong pagbabanta. Eto, pakinggan natin ha. Tingnan natin, palakpakan natin si Speaker Romualdez. With full respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people. Wag mo kami idamay. Wala kang karapatang idamay kami. Okay? Hindi ikaw ang tagapagsalita namin. Filipino people din kami. Ha? Kaya nga hindi kayo nanalo eh. Yung inyong impeachment na yan ay walang pinatunguhan dahil nagsalita na ang Supreme Court. At ang Supreme Court, alam naman natin, somehow nakikinig po yan, hindi lamang po sa batas o pagiging patas, pero alam nyo, inilagay yan ng taong bayan sa pamamagitan ng presidente upang makinig sa taong bayan, di ba? All power emanates from the people. So somehow, masasabi natin, indirect, they also represent the people. So don't even say na taong bayan na nagsabi sa'yo. Huwag mo angkinin. Ha? At sinasabi mo dyan, Constitution. Mamaya, papaliwanag natin bakit sablay yan. The House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Hindi lang kayong the voice of the people. Alam naman natin kasi alam mo sasabihin ng iba, di ba? Kaya nga sila binoto ng taong bayan bilang representante. They are the voice of the people. Hindi. Marami sa inyo nanalo dahil nadaya o dinaya o nandaya o whatsoever. Alam natin yan. That's politics. Di ba sa Pilipinas, Comelec ang nagpapanalo. Alam natin yan. Yan ang talagang hindi natin pwedeng pagkaila mga kababayan. Comelec ang merong final say. Sila ang arbiter ng eleksyon. Yung kantalo na ipapanalo pa nila eh. So, wag ganun, sir. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Yet, in GR number 278353, the Supreme Court ruled otherwise, based on a misreading of facts and a retroactive imposition of the new rules. On February 5, 2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint, filed and signed by 215 members, to the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier three complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not four. Even the court's own precedent, Francisco versus House, supports this. Only one impeachment can be initiated, and that initiation begins with a one-third endorsement or a referral. That is exactly what the House did. The court also said the Vice President was denied due process because she was not furnished a copy. So una muna, yung sinasabi niyang argument niya na yan daw po ay the sole power reside sa House of Representatives pagdating sa impeachment. At sinasabi niya dyan, pangalawa, pag hindi na-initiate, hindi po yun matatawag na pang-apat na impeachment. So, gina-justify niya yung ginawa nila na yung first, second, and third ay hindi initiate. So, ibig sabihin,
walang first and second and third. So yung fourth impeachment, supposedly, yun ang first impeachment. Kaya they did not somehow commit yung one bar rule, di ba? Yung 1-year bar na dapat sa isang taon, isang beses lang pwede ng impeachment. So hindi daw nila ikinumit yun na mali. Ibig sabihin, dahil since sa initiate, isa lang ang initiate nila, yung fourth impeachment. Yun ang kanilang interpretasyon. Pero ang interpretasyon ng Supreme Court ay, ang Supreme Court ay nagsasabing, hindi, pinasa sa inyo yung first, pinasa sa inyo yung second, pinasa sa inyo yung third, inupuan nyo itong tatlo na to, at yung pang-apat lamang ang pinaandar ninyo. So therefore, hindi ninyo sinunod yung 1-year bar, di ba? So, mali kayo, sablay kayo. Yun ang sinasabi ng Supreme Court. Pero iba ang argument ni Speaker. Or given a chance to respond. But nowhere in the Constitution is that required before transmittal. So ito naman, yung pangalawa namang argumento niya, na tinatabla rin niya yung argumento ng Supreme Court, na dapat sa isang, pasagutin si BP Sara in this instance na impeachment, pasagutin siya sa sa Committee on Defense, di ba? Committee on Justice pala. Kailangan sumagot, yun ang sinasabi ng Supreme Court. Pero sabi niya, so far sa lahat daw ng mga impeachment na dumaan sa Congress o sa House ay hindi daw pinasagot. Ibig sabihin, hindi na binigyan ng opportunity kung sino man yung quote-unquote ini-impeach. Okay? Ayan. Tuloy natin. In fact, in all past impeachments, the trial and the right to be heard take place in the Senate. To invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair, it is constitutionally suspect. Let me say this. So para sinasabi, may bago daw batas na ipinatupad ng Supreme Court na dapat pasagutin yung ini-impeach. Kasi yung mga nakaraan daw, hindi naman daw ginawa yon. With candor, a government of laws cannot allow any branch to become the judge of its own accountability. The Supreme Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. When the court lays down rules for how it or others like it may be impeached, it puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. That is not how checks and balances work. We filed this motion for reconsideration not to provoke, but to protect. Not to assert supremacy, but to restore balances. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. To dissent is not to defy. To demand accountability is not to destabilize. To insist on constitutional integrity is not to weaken democracy, it is to strengthen it. We speak now not because it is easy, but because it is necessary. The House will not bow in silence. Ayan. So ito yon, ha. Mga kaibigan, ito po yung sinasabi ho ni Speaker na kaya sila ay magpapasa ng motion. Although, paulit-ulit na sinasabi yung unanimous na decision ng Supreme Court na lahat sila ay nagsasabing unconstitutional at ito po ay dapat nang i-apply agad-agad. Parang napakalabo na ho niyang motion na yan. Kahit ikaw ay nasa trial, pag sinabing executory na yung decision, executory na eh. Hindi ho ito yung pagpapaliban muna na tulad ng ginawa nila. Pinagpaliban yung first, second, and third impeachment. Hindi pa pwedeng ganun. Executory ho ito agad-agad na. Final and executory. Although they can pass the MR, yung motion nila na ma-reconsider ng Supreme Court, pero wala na ho. Pag
ano na ho ito, final na decision na ho ito ng Supreme Court at malabo nang mabaligtad po ito. Dahil unanimous nga yung talagang sila po ay nag-decide na. Wala na. Malabo na. Okay, they can. That's the law. They can pass for MR. Pero malabo pa siya, malabo ho itong babaligtad pa ang desisyon ng korte. Alam niyo mga kababayan, ipaliwanag lang natin ng bahagya ho itong issue na ito. Kasi alam nyo, napakarami ko na ding tinanong na abogado dito. Nakipag-argue pa ako na ang argument na ginamit ko, yung argument na ginagamit ng mga congressman at nito ni speaker. Para ang sabi kasi, di ba, na parang pagdating sa impeachment issue, okay? Pagdating daw sa impeachment issue, ang magdidesisyon lang yan ay ang House. Yung pagdating sa impeachment article. Ibig sabihin, yung kaso, pagdating sa impeachment, ang pwedeng magdesisyon lang daw. Okay? According to them, ay sila. Kanino nila binase yon? Sa konstitusyon. Okay? Ulitin natin, ano ba yung konstitusyon? Ito yung pinanghahawakan. Ito yung pinaka-backbone. Para bagang ito yung pag wala to, bagsak ang Pilipinas, bagsak ang bansa. Ito kasi yung pinaka-backbone ang konstitusyon. Diyan daw nila binase yung sila lang ang katangi-tanging merong karapatan pagdating sa impeachment. Ano punto ng Supreme Court? Ang punto ng Supreme Court at ng karamihang na abogado na walang kulay at politika, pagdating sa interpretasyon ng konstitusyon, ang nag-i-interpret po niyan ay ang Supreme Court. So kahit sabihin ng Congress, according to the Constitution, kami lang ang may kapangyarihan. Yan ang kanilang pagkaintindi. Kaya nga, according to the Constitution itself, Article 8, kung titingnan nyo, babasahin nyo ho yan, kung ano ang kapangyarihan ng Supreme Court. Pag kahit anong issue, pagdating sa batas, especially the Constitution, ang final say at final na mag-i-interpret niyan, walang iba kung hindi Supreme Court. So therefore, yung sinasabi ng Kamara, oy, sandali, kami lang ang may karapatang pagdating sa impeachment ayon sa konstitusyon. Ang sagot naman ng Supreme Court, kami ang nag-i-interpret sa konstitusyon, hindi kayo. Kayo ay tagagawa ng batas. Yan ang inyong function. Yan ang inyong area, tagagawa ng batas. Pero pag may issue na ang batas, pag meron ng hindi pagkakaintindihan sa batas, kami ang final say. Yan ang trabaho ng Supreme Court. According to Article 8. Ngayon may issue. At ang kinukote ng Kamara ay ang konstitusyon. Hindi! Sabi ng konstitusyon, kami lang ang merong kapangyarihan pagdating sa impeachment. Ang sinasabi naman ng Supreme Court, kami ang nag-i-interpret dyan. Kami ang final say pagdating sa konstitusyon. Kasi hindi pwedeng lahat ng branches of government, sasabihin nila, sandali, according to the Constitution. Sandali, tama ba intindi mo dun sa Constitution? Kung mali, sino magsasabi kung tama o mali yung pagkaintindi mo? Sige nga ho. Don't tell me you are a perfect branch of the government at pwede mong sabihin, hindi, kami. Hindi kayo ang gumagawa.
pero hindi kayo ang final say pag nagkaka-issue sa konstitusyon. Kaya nga, pansinin ninyo, gagawa sila ng batas, ang legislative branch, House and the Senate. Gagawa sila ng batas. Tapos may mga magrereklamo sa Supreme Court. Ibig bang sabihin nun, ino-overpower ng Supreme Court ang ginawang batas ng House at saka ng Senate? Hindi. It's just a matter of sila kasi ang nag-i-interpret ng konstitusyon. Sila magsasabi, wait, yung batas na yan ay unconstitutional. Hindi according sa konstitusyon. Someone has to interpret the Constitution. And that's the role of the Supreme Court. Kaya nga, alam mo, yung mga nagsasabing, sandali, sabi ng konstitusyon, kami ang may katangi-tanging may karapatan. Ngayon nga, iba na ang linya nila eh. Ang linya nila, di ba sabi ng konstitusyon that the sole authority in terms of the impeachment is the Senate? Kasi nakalagay dun, the Senate has the sole authority on the impeachment. So Senate yan, ang linaw sa konstitusyon. Pero wait, don't ever forget, the Supreme Court will be the one to interpret it. Finality. Tama ba ang paggamit ng konstitusyon na ito, itong batas na ito, doon sa paliwanag nito? Sila lang ang may pwedeng magsabi na oo, constitutional yan. Hindi constitutional, unconstitutional yan sinasabi mo. Sila lang ho ang may final say dyan. Nagigets natin kasi minsan nako-confuse tayo dun sa mga quote-unquote constitutional luminaries, mga ganyan-ganyan na mga, kasi may kulay huyo mga yun. Pansinin niyo yung mga may kulay na ini-interview na mga media, puro pinklawan, dilawan, makakaliwa, puro yun ang mga ini-interview nila. Naturalmente, na yung kanilang utak. Iba na yung kanilang leaning. Etong Supreme Court, they are objective. Objective po sila, kaya nga yung binibintang nila na kesyo maka-Duterte daw yan kasi in-appoint. Hindi po pwedeng maka-Duterte yan dahil the Duterte has no longer power in this country. Nandun na nga sa ibang bansa, dinala nyo na, dinukot nyo na lahat eh. Paano pa magkakaroon ng power yan? Wala nang power ang Duterte. Alam natin yan dahil sa ginawa ng administrasyon na ito. So hindi pa pwedeng, matatakot na Supreme Court kay Duterte? Dinala nyo nga, hindi nga sila nangialam eh. Di ba? Bakit? Kaya ibig sabihin nun mga kababayan, walang takutang nangyari na tinakot ang mga Duterte na para hindi matuloy impeachment ni BP Sara. Walang ganun. Kaya lang, kasi sila talaga ang nakakaintindi at sila ang may final say pagdating sa konstitusyon. Eto ho, this is a issue na konstitusyon ho, kung sino ang masusunod. Tama bang nasunod ba yung ginawa ng Kamara sa impeachment? Yan po ba ay naaayon sa konstitusyon? Sino magsasabi? Kamara o Senado? O ang Presidente? O ang Supreme Court? Sino may function? Sino ang merong kapangyarihan magdesisyon pagdating sa konstitusyon? Hindi ang Senate, hindi ang Kamara, hindi ang Presidente, kung hindi ang Supreme Court. That's their job. Yun ang kanilang definition. Yes, tama si Speaker, equal branch sila. Yes, you are an equal branch with different function. Your function is to do laws, to make laws. The function of the Supreme Court, sasabihin nila kung constitutional ba yung batas na ginawa ninyo o hindi. Tama ba yung pag-interpret ninyo o hindi? Sila ang may function yan. So dapat sundin ito. Yun ang problema. Alam mo, I will give you a perfect example.
especially those biblical believing people. Yan din yung naging issue when Jesus Christ lives nung nabubuhay siya sa lupa. Kung papanoorin nyo yan doon sa Netflix na lagi ko ikinikwento yung The Chosen, merong part doon, although this is not the exact word na nasa Bible, ha? Pero meron tinanong sila doon kasi nandun siya sa isang parang usapan doon, nandun yung rabbi niya, yung pinaka-teacher ni Jesus Christ. Pas pinagmalaki pa siya nung una, tapos biglang tinanong siya, kasi bakit iba yung interpretasyon? Parang ganun, iba ang interpretasyon ni Jesus doon sa law of Moses. Doon sa Old Testament. Kinwestiyon tuloy siya nung rabbi. Alam mo, sagot ni Jesus Christ, I am the law of Moses. Hindi yan ang ginamit na exact word sa Bible. Pero yan din po yung nakalagay doon. Na which is sinasabi niya, think not that I came to destroy the law or the prophets. I'm not come to destroy but to fulfill it. Kasi nga po, 'di ba? Kasi meron ang mga Jewish kasi, ang daming batas. Bawal to, bawal to, bawal to, bawal to, bawal to. Nung dumating ang Panginoong Hesus na iba. Bakit? Sandali, bakit ganun? Bakit ibang interpretasyon niya? Bakit iba? So, ang tingin ng mga Jewish sa kanya, prophet lang siya. Sandali, bakit hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos through the law of Moses? Ganon alam mo sagot niya? Ako kasi to eh. Ako gumawa nito. Yun yung hindi maintindihan ng mga Pharisee at ng mga rabbi noon, yung mga teacher noon. Hindi nila maintindihan na Jesus God was there before. Kaya nga, di ba sa John 1, nandun siya, He was the Word. He was God. Siya mismo na nagkatawang tao. So I am the ruler. I know what I'm talking about because I made this. Yun yung sinasabi dito, same comparison ito. Na sinasabi ng Supreme Court, kami ang magi-interpret niyan. Kasi kami, ito ang papel namin. Ito yun eh, kami to eh. Pagdating sa interpretasyon ng konstitusyon, kami ang may final say dyan. Kaya wag kayong quote ng quote. Di ba, ginagawa ng Kamara ngayon, pati nung ibang mga nagmamagaling na abogado, quote sila, hindi tama yan kasi the Constitution says we are the sole authority. Sandali, ano ba sabi ng konstitusyon? Supreme Court ang may final say pagdating sa interpretasyon. Ganun po yun. Kaya ganun din yung nangyari nun sa Panginoon eh. Hanggang pinersecute siya kasi parang sinasabi nila, binabastos niya yung law of Moses kasi hindi nila naintindihan at ayaw nilang tanggapin that Jesus was the Son of God, that He was God Himself in flesh. Ayaw nilang intindihin yun. Alam mo yung mga kababayan, malalim mo itong ating konstitusyon. Sa katunayan, kaya nga merong mga trial, di ba? Kaya nga alam nyo kasi, mula nung tayo po ay alam niyo na ano sa mga demanda, talagang alam mo yun, ni-research ko talaga kung ano ba ang magiging mangyayari, ano final, sino ba talaga. Kaya nga may step by step yan eh, di ba? From RTC, tapos pag na-desisyonan, i-a-appeal sa CA, pero hindi pa yun ang finality. I-a-appeal pa yun sa Supreme Court. And the Supreme Court, siya ang final decision. Tama ba ang ginawa? Mula sa CA, mula sa RTC, hanggang do sa piskal, may abuse of power ba? Meron bang nangyaring lakaran? Meron bang umabuso sa mga judge na pinagdaanan itong kaso na ito? Sila ang may final say. Kaya nga sabi ko, nakakapagtaka, bakit yung mga abogadong iba hindi maintindihan yan? Napakasimple ho lang yan eh. Sabi nga, di ba, nung inaral natin ng mga nakaraang araw, yung abogadong lagi natin piniplay dito, sabi niya nga is, Law 101 yan eh.
freshman ka pa lang, yan ang una mong mapapag-aralan, that the Supreme Court is the kaya nga merong mga jurisprudence kinukot. Ano yon? Ano ibig sabihin ng jurisprudence? Simple lang. May desisyon ang Supreme Court noon. Ito yung desisyon niya. Halimbawa, desisyong Marshall. Yan, speaker ko, Marshall. Desisyon Marshall, ganito. Ito ang desisyon nila. Ito yung jurisprudence sa kaso na yan. Yan ang dapat sundin. Kasi nga, yung jurisprudence na yon, yung desisyon ng court, yung Supreme Court na yon, ay batas. Ganong katindi ang Supreme Court. Kung ano man ang desisyon nila, ay batas na yan. Final na yan. Batas yan. Hindi mo pa pwedeng sabihin na, hindi, opinion lang yan. Siguro nagkamali lang yan. Hindi pwedeng ganun. Kaya nga ginagamit yan. Kunwari, i-argue sa baba, sa RTC. Ganito. Ang pupuntahan kaagad ng abogado, yung mga jurisprudence, yung mga desisyon ng Supreme Court. Ito kasi yung sinabi ng Supreme Court noon. So meaning, ito ang dapat sundin natin kasi batas to. Ganun sila ganyan ang argument sa korte. Ang hindi ko maintindihan, puro abogado yung mga nasa Congress. Hindi nila maintindihan yun. O ito, para lang to support my argument. Ito, pakinggan natin to isang abogado na ito. Maganda ko kasi ito. Napakalinaw na kanya. Ang isa pa natin kailangan ipaliwanag sa ating mga taga-subaybay, Attorney Matt, yung sinasabi nga po ng Korte Suprema. Ang sabi ng mga former justices ng Supreme Court, nagkaroon daw ng bagong rules. Nag-impose ang Supreme Court ng bagong rule na kumbaga yung, di ba sinabi, unconstitutional kasi nga hindi nasunod ang due process. Na wala namang requirement sa Constitution na ang respondent dito in this particular case, si VP Sara, yung respondent should be given a copy. Nung, di ba, na kasi yung Grabe, copy. evidence. Verified ng lumagda yung at least more than 1/3 nga nung House members ang lumagda tapos transmit sa Senate. So ang Korte Suprema daw dito sa decision niya na sabihin na hindi binigyan ng pagkakataon o opportunity ang respondent, bigyan mo ng kopya, bigyan mo ng pagkakataon na sagutin yung reklamo to answer the complaint before the complaint was transmitted to the Senate is a new rule not found in the Constitution. So paano po natin papaliwanag yun sa ating taga-subaybay, Attorney Matt? Okay. When the Supreme Court interprets the Constitution, it usually involves mga cases na merong, kung mapapansin nyo, there could be mga gaps. If you will look at the Constitution, it's plainly written, very simple. It doesn't even provide for yung procedures kung paano mo i-transmit, paano mo i-calendar. Hindi yung fleshed out. Walang specifics, no? It's not there. So hindi detalyado ang Constitution. Paano ngayon yan? Sino mag-i-interpret? Sino magpapaliwanag? Diyan pumapasok ang Supreme Court. The general, it gives you a general overview on what is supposed to happen. Now, kung ganyan yung pag-interpret ng Supreme Court, yung due process must be observed in all stages of the impeachment complaint, then that is actually reading the Constitution as a whole. Kumbaga, when you read the Constitution, hindi mo pwedeng i-isolate yung specific articles or yung specific lang na sections and ignoring yung other portions of the Constitution. Kasi nga, if you read the Constitution, you read it as a whole. Meron pa ngang ibang nag-argue on hindi kailangan ng, the person who faces the impeachment complaint does not stand to lose life, liberty, or property. So why apply the due process? I mean, that is a very absurd position to take. Kasi nga, for example, a lowly government employee na magkaroon ng administrative case, sasabihan mo lang na since you're in government, you're holding a position of public trust, then you cannot consider your employment in government as a property right, unlike in the private sector.
So anong ibig sabihin niyan? Kung magkakaroon ka ng administrative case na pwede kang matanggal sa iyong pwesto, walang due process just because you're a government employee, that is a very absurd interpretation on due process, in my opinion at the very least. So, Attorney Matt, I forget already kung sino yung nakausap namin, no? Parang ang feeling niya, and marami pong who also agree, na the decision was, hindi naman hasty, no? Because medyo ilang buwan na. Pero at the very least, sana there was oral arguments, no? Para at least napakinggan din po ang House of Representatives. Parang no? It was a unanimous decision, 15 judges yata. Tapos yun na nga, sinasabi nga, baka mali pa yung mga timelines. Yung pagririnig, yung oral discussion, at least among themselves, and then they could have called resource persons to shed light on it. Wasn't that also remiss on the part of the Supreme Court? No, I don't think so. When we talk about due process, it is plainly the opportunity to be heard. Very clear naman yung ginawa ng Supreme Court that the House of Representatives was given an order to respond to the petition, and they are also asked to deliver certain pieces of information for the court's consideration. That Yan ang problema kasi, 'di ba? Meron daw na interview sila na hindi man lang daw binigyan ng pagkakataon ang Kamara para makipag-oral argument with the Supreme Court. Hindi kasi ibang usapan po ito, kaya nga pinasubmit sila 'di ba? Tinanong ng Supreme Court. Ito yung I think it was 9, as far as I remember, 9 questions na tinatanong nila sa Kamara. Ilan lang ang sinagot ng Kamara? I think 2 o 3. The rest hindi na nila sinagot. Tapos sasabihin nila ngayon, hindi sila binigyan ng tsansa. Anong katarantaduhan yun? Binigyan sila ng tsansa ng... Kasi usually po, argument na yan ano na lang yan, pinapasubmit. Not every time ay nag-argument doon sa korte, pinapasubmit na lang. Ano ba ang argumento ninyo? Bakit ba ninyo ginawa ito? Kaya nga tinanong doon, 'di ba, kung may kapangyarihan si SecGen na pigilan yung first and second and third, 'di ba, dapat according to the rules ipasa kaagad. Bakit nga inantay muna? Hindi naman sinagot. Tapos magrereklamo sila, hindi sila nabigyan ng due process. Gago! Di ba? Ganun sila. Katigas sa mga mukha. in furtherance of due process. Now, whether or not oral arguments is a necessity, it is up for the discretion of the Supreme Court. Hindi kasi yan siya mandatory. It's up to, maraming cases before the Supreme Court are decided even without oral arguments. And if you have witnessed or observed itong mga oral argumentation before the Supreme Court, these arguments are just placed back in their memorandum anyway. So, considering that this is a case of, there is already, kung titingnan natin yung timeline, na-file na kasi yung, yung impeachment or articles of impeachment before the Senate. And there is merong sense of urgency, kumbaga. Now, if you will look at if you will set oral arguments for the case, bibigyan mo ng chance lahat ng parties. You have the petitioners, dalawang group ng petitioners, may dalawang petition tayong pinag-uusapan. Yung mga respondents sasagot. Yung mga petitioners, magkakaroon din sila ng oral argumentation. And that can span months. And by that time, kung hindi mag-issue ang Korte Suprema ng TRO, the impeachment proceedings could already have concluded, making everything moot and academic. So, Nagigets nyo? Kung magkakaroon pa daw ng oral argument, hindi na aabot, tapos na. Baka ganun ang gusto ng Kamara. Tumuloy-tuloy na muna yung impeachment, pa-delayin na lang muna. Ganyan sila Pagka gusto nila magsimula na, kailangan forthwith. Pero kung hindi papabor sa kanila, i-delay, kailangan i-delay nyo. Gusto nilang, baka siguro kaya gusto nilang oral argument para ma-delay. Ibig sabihin, pag na-delay yung Supreme Court, yung decision ng Supreme Court, di tuloy-tuloy na impeachment. Di ba ganyan kagago yung mga yan? ano kasi, recently, naglabas na rin, I think it was Senator Jinggoy Estrada Jose, mga 19 to 20 senators, ang killing nila is tumalima, no, sundin yung desisyon ng Korte Suprema.
And we know naman kasi ang impeachment, political exercise, di ba? Had it been different na iba yung constitution nung 24 na senador natin, na mas marami kasi ngayon yung allied with Vice President Sara Duterte. And makikita nga natin na, sige, sundin na lang natin yung decision ng Korte Suprema. Napag-uusapan dati, na which I think is already a moot point at this point in time, na yung Senate, yung upper house of the Congress, being a co-equal branch of government, ay has the choice na hindi tumalima doon sa decision po ng Korte Suprema? Attorney Matt? Hindi po. Kasi when it comes to matters of what is constitutional or unconstitutional, the Supreme Court is the only institution that is given that power under our Constitution. Nagigets ninyo? Alinaw po nung sinabi ng abogado, only the Supreme Court. Pagdating sa kung ito ay constitutional o unconstitutional, only the Supreme Court. At hindi sinabi doon, except the impeachment, wala. Maghanap kayo sa konstitusyon natin na sinabi, ang Supreme Court hindi pwedeng makialam sa impeachment. Pag may nahanap kayo niyan, sige, panalo na kayo. Walang ganun eh. Kasi sabi talaga, malinaw sa konstitusyon, sinasabi that the Supreme Court, sila po ang mag-i-interpret niyan, sila po ang final decision pagdating sa konstitusyon. Ang question dito, yung impeachment bang ipinasa ng Kamara ay constitutional o hindi? So kahit magpasabi pa silang paulit-ulit na we all the soul nyo mga mukha nyo. Supreme Court nga lang pwede magdesisyon nun. Kung yan may impeachment. Kaya nga, feeling ko lang naman. Abangan ninyo sa August 6. Uy, birthday ko. Birthday ko yun, August 6. Sa August 6, magdidesisyon ng Senate. Sa tingin ko, ang desisyon ng Senate, talagang tapusin na ito. Bakit? Simple lang naman sasabihin nila. Sabi ng Supreme Court na itong impeachment na ito ay unconstitutional. Bakit namin itatrial to? Gago ba kami? Kasi pag ginawa nila yon, parang hindi sila sumunod sa batas. Ito yung sinabi ng batas eh. Ang sabi ng batas, ito ay peke. Pero tunay to ha, tunay to. Ang peke si Anharot. Kasi yung Ray-Ban wala pa rin eh. Pero itong Meta Ray-Ban natin, tunay to, tunay to. Diba? Yun ang isa sabi, pag sinabing yan ay unconstitutional, sasabihin lang na Senate, wala naman pala impeachment eh. Kasi walang saysay, hindi to tama. Hindi to tama. Wala to kwenta. Ito'y sadyang papel lang. Itapon na yan. Ganun lang kasimple yun. So ngayon kung sasabihin mo wag sundin ng Korte Suprema, then that would pose a very dangerous precedent because it effectively undermines the system of checks and balances in our Constitution. Isa pa, kung hindi mo susundin kung ano yung desisyon ng isang korte, then ang iisipin ng ordinaryong tao, anong silbi ng korte kung pwede namang hindi sundin? Tama. So it will weaken our system or our legal system and the public's trust and confidence in our judiciary. Grabe naman, ang lakas naman ng music nyo! Galit pa eh. Hindi, alam nyo mga kababayan, napaka-liwanag po niyang sinabi ng ating isang abogado dito, di ba? Napakalinaw ho. Wala ho. Final na po yan. So, the rest, yung mga nagsasalita ho dyan, mga walang alam po yan sa konstitusyon. Kaya nga magtataka kayo, ang daming nakikipag-argue dyan, puro naman hindi abogado. Di ba? Alam naman nila na mga abogado ito. Yung mga abogadong walang kulay ha, wala kang makikitang abogadong magsasabi na yung objective na ito ay mali ang ginawa ng Supreme Court. Alam mo kung bakit? That's indirect contempt.
Yung sabihin mong at bastusin mo yung Supreme Court, sabihin mo, hindi, dahil lang kay Duterte. Kaya nyo ginanyan yan. You can say na you believe otherwise, o pwede mong sabihin na I disagree with the decision of the Supreme Court. Pero yung sabihin mo na mali yan, hindi yan tama, wag natin sundin yan, yan po ay isang malaking katarantaduhan sa isang abogado. At maaari siya ma-indirect contempt niyan. Yung wag natin sundin yung desisyon ng Supreme Court. Hindi totoo yan, mali yan. Maniwala ko kayo, walang magaganyang matinong abogado. Mga karakas lang ni Gadon ang gumagawa ng ganyan. Yung mga ganyang klaseng patutsada. Ay alam nyo mga kababayan, wag mo tayong basta-basta akin, again sabi ko nga sa inyo kasi may part dito na tila may pagbanta pa si Romualdez. Hindi ko lang nga na-play yun kasi mahaba yun Medyo may pagbanta pa siya na sinasabi niya na you yourselves are parang ito ata yun Wait sandali. Ito yun Ito ba? Wait. With full respect to the Constitution, na-play ko naman yung kanina. with full yan. respect to the Constitution, in defense of its authority is real. It puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. That is not how checks and balances work. We filed this motion for reconsideration not to provoke, but to protect. Not to assert supremacy, but to restore balances. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. To dissent is not to defy. To demand accountability is not to destabilize. To insist on constitutional integrity is not to weaken the process sorry. because she was not furnished a copy or Basta, may part dito, hindi ko na makita Meron sinabi dito na parang the Supreme Court is impeachable. Parang ganon. Hindi ko nga alam kung yun ba ay pagbabanta ni Romualdez na, oy, wag nyo, pag ito itinuloy ninyo. Kami may hawak ng impeachment nyo. Parang ganon. Di natin alam. Pero, gayon pa man, diyan lumalabas na talaga kung sino ang diktador, di ba? Pag hindi nasunod yung gusto nila, baka kung gagawin nila ito, kung gagawin nila ito, na i-impeach nila yung mga justices, ang dami niyan. Di ba? Kung gagawin nila ito, may topak na talaga sila. Pero hindi imposible yan. Kasi may mga topak na talaga mukhang desperate na itong si Romualdez. Talagang desperado siyang matuloy itong impeachment. Palpak na kasi yung PI niya. Palpak pa itong impeachment niya. Diba? Alam mo kasi, Speaker Romualdez, huwag ka kasi masyadong nakikinig sa mga taong nasa paligid mo. Na pumapalakpak lang sa iyan kasi alam mo namang nakikinabang. Medyo magtanong ka diin dun sa mga taong hindi isip-sip sa'yo, hindi yung yes man. Para sigurado yung payong na ibibigay sa'yo. Kasi kung puro yes man lang, o kaya sahuran mo lang, di ba? O empleyado mo lang, o ano yung mga hinihingan mo ng payo, naku po, delicates ka dyan, di ba? Talagang sasabihin lang siya, tuloy mo yan. Alam mo naman sila, enjoy na enjoy. Hindi, kasi ugali na yan ng tao yung kanilang boss, pupurihin nila ng pupurihin. Kasi nakikinabang sila dun sa boss nila. Bilib na bilib. Yung gusto, sige, ano yan, okay yan, tuloy mo yan. Speaker ka naman, ganyan, di ba? Hanggang sa, kasi the more na may problema, the more nakakailanganin sila nung boss nila. The more na may trabaho sila. Ay, huwag ka nakikinig dyan sa mga nasa paligid mo. Delicate sa mga yan. Mabuti pa maghanap ka ng mga tunay na abogadong objective mag-isip. Diba?
Kasi ito, sa totoo lang, medyo malaking kapalpakan tong ginawa ninyo. Naubos ang oras doon sa pag-iimbestiga kay VP Sara Duterte. Di ba? Ilang hearing din yan naganap. Naubos ang oras, wala rin naman nangyari. Yan ang totoo eh. Pakinggan po natin itong kasi may isa pang issue ngayon. Itong issue kay Marcoleta na kesyo bumaligtad daw to si Marcoleta. Dahil doon sa pagkamay niya kay Marcos at saka yung pagsabi niya na hindi naman siya Duterte Black, linawin natin. Ano ba talaga yung kumpletong sinabi ni Marcoleta? Kesa naman yung bira lang tayo ng bira. Isa pa po siguro aywan ko lang, kung gusto niyo pong sagutin itong punto na ito. Kasi doon sa tagpo ng matapos magsalita ang Pangulong Bongbong Marcos, aba naman paglabas ng pinto ng plenaryo, kayo po ang nabungaran ang sabi pa naman doon sa mga balita at yung kasama niyo po sa senador, yun daw pong Duterte Black, kasama daw po kayo doon, ay hindi pupunta doon sa sona ng Pangulo. Pero ano daw ba nangyari? Ba't nandun kayo? Mukhang ang Pangulong Bongbong pa po ay yumakap ata sa inyo at mukhang nag-abrisete pa sa inyo, Sen. Ano ba talaga nangyari? Sino ba yung nagsabi na ang Duterte Black ay hindi pupunta? Wala akong alam doon. Ang sabi ho ni Senadora Amy, nagsalita ata, iba pang mga miyembro po ng Duterte Black. Una, Sen, kayo ba kinukonsidera nyo yung sarili na miyembro kayo ng Duterte Black? Hindi ako PDP laban Ayun, Alam nyo naman opo. na nung nangampanya ako, maski na nung 2022, adapted lang ako. Yun, opo. Kaya hindi ko alam kung bakit nila sinasabing Duterte Black ako. Opo. Napagkakamalang kasi tayo na Hindi, kasi alam mo, Senator Marcoleta, kasi siyempre iniisip nila since ginamit nyo mga Duterte at pinakinabangan nyo sila during the campaign, kaya tuloy nakukonsidera kayong Duterte Black. At aminin naman natin, Senator, na kayo naman talaga tinulungan ng Duterte supporter. Wag ho natin, baka naman na, ako again hindi po ako against kay Senator Marcoleta. Kahit nga doon sa programa namin Banateros, sinabi ko nga po, bigyan muna natin ng chance si Senator Marcoleta na gawin yung kanyang ipinangakong trabaho. Siya naman po ay talagang trabaho para sa bayan ng kanyang ginagawa. Kaya dapat wag tayo maging panatiko. Hindi niya kailangan gumawa ng batas na ang pangalan ay Duterte. Yung parang ginawa ng paninipsip ni Amy Marcos na yung Rodrigo Duterte law na kung saan ipagbabawal lang yung pagdukot, di ba? At pagdala sa isang Pilipino sa ibang bansa. So may pagganon utot-utot pa si Amy Marcos para sumipsip sa mga Duterte. Wala naman silbi yun. Hindi. Sa totoo lang, sa tingin nyo magkakaroon ng bill sa Kamara yun? Hindi. Kasi kailangan may parallel bill yan sa Kamara din Sa tingin nyo, pipirmahan nyo ni Marcos? Hindi rin. Parang inamin ni Marcos na dinukot talaga niya si Duterte. So ano yung bill na yun? Wala lang, pakit lang ni Amy. Huwag natin i-expect na gumanon kababaw si Marcoleta. Nagagawa din siya ng Duterte Bill, Duterte. Hindi ganyan na tao yan si Marcoleta. Yan ho ay abogado. Yan ho ay nakikipaglaban para sa bayan at para sa bawat Pilipino, hindi lang ng Duterte supporter. Take note of that. Dapat, yun ang ating dahilan kung bakit natin siya ibinoto. Kung bakit natin siya ikinampanya. Not because to serve the Duterte. Kung ganun ang motibo natin, abay panatiko ho tayo. Mali ho yun. Dapat tayo ay naniniwala sa isang tao because pagsisilbihan niya ang taong bayan. Yun ang importante. Ako, naniniwala ako doon. Kaya lang, siguro, since totoo naman na talagang tinulungan siya ng mga Duterte supporter etong nakaraang eleksyon, at talaga namang ikinampanya siya ng Duterte supporter at naka-angkla ang kanyang pangangampanya sa event ng PDP, sa event ng KOJC. Kaya siguro yung mga supporter medyo naniningil. Di ba? Naniningil in a sense na parang nasasaktan sila. I understand.
Kahit po ako kung talagang hindi ko iisipin ng malalim itong ginawa ni Marcoleta, baka masaktan din ako na, alam naman natin na itong si Marcos, siya ang nagdala kay Pangulong Duterte sa dahig, di ba? Maaring masaktan tayo. Karapatan naman ninyo yan na masaktan kayo. Pero sana, bigyan lang din natin siya ng tsansa. Akin lang po ito. Ako, personally, I'm hurt. Personally, I'm hurt na parang ayaw niyang, hindi, kinukonsider niya yung sarili niya na hindi Duterte Black. Okay lang. Okay lang sa akin yun. I'm hurt but that's emotion. But sa akin, isasantabi ko yun, at babantayan ko yung gagawin niya. Kasi marami siyang pinangako eh. Pinangako niya yung sa Meralco, yung pagbaba ng kuryente, pagsisilbi sa taong bayan, pagiging lalong-lalo na sa bilang Blue Ribbon na chairman, di ba? Marami siyang uungkatin na mga katiwalian sa gobyerno. Yun, okay yun. Gawin lang niya yun. Hindi niya kailangan bukang bibig si Duterte. Gawin lang niya yun, ako'y hahangat, papalakpak sa kanya. Lalong-lalo na yung importante, yung katarantaduhan na nangyari nitong nakaraang eleksyon. Naku po, dapat imbestigahan niya. Kasi tandaan natin, siya ang nagsiwalat nung di umano, yung allegedly na, yung parang bank account nung COMELEC sa ibang bansa. Siya ang nag-reveal niyan eh. Ngayon, pagkakataon niya na ito. Kasi part yan, di ba? Part yan ng kanyang komite. Sana gawin niya yan. Pag yung mga yan, hindi niya ginawa, yung mga trabaho na yan, hindi niya ginawa, dyan tayo magalit. Hindi yung, papangalanan ko ba yung sarili kong Duterte Black? Papangalanan ko ba yung sarili ko na Escudero Black? Papangalanan ko ba yung Ontiveros Black? Hindi na importante yan. Ang importante sa akin, gawin niya yung tama. So kunwari, nagkaroon ng katiwalian doon sa pagdala kay Pangulong Duterte sa ibang bansa, gawin niya yung trabaho niya. Sino ba itong mga tao na nagdala o gumawa ng illegal na hakbang para madala si Pangulong Duterte sa ibang bansa? Yan yung mga dapat niyang gampanan ng trabaho. Duterte Black. Kasi nga, nilalaban naman natin ang mga karapatan kahit sino. Yun ho. Nagkataon lang na ang karapatan naman ng mga Duterte, kailangan din nating ibigay yung due process para sa kanila. Napagkakamalan tayo na meron tayong kinikilingan. Hindi. Mapapansin mo sa lahat ng galaw natin, sa lahat ng action natin, palaging yung batas ang gusto nating ipairal. Kung ano yung due process of law. Palaging gano'n siguro dahil sa pagiging abogado ko, yung nakikita ko, yung kahit sino, kalaban mo siya o hindi, ibigay mo yung para sa kanya na nakatalagang karapatan sa ilalim ng mga batas natin. Ngayon, wala namang usapan na huwag tayong pupunta. Bakit naman hindi tayo pupunta? Katungkulan namin yon. Ang totoo niyan, bago kami ma-organize, nakapagboto na kami nung umaga, bago kami naghiwa-hiwalay, o itutuloy natin ang ating alas 4, pero doon na tayo pumunta sa Batasan Complex. Sapagkat para ganapin natin ang ating constitutional duty na inihalal na senador ng ating mga mamamayan, pakinggan natin ang ating Pangulo. Katungkulan namin, constitutional yun eh. Opo. Yun ang dapat na maintindihan ng ating mga kababayan. Hindi, wag po kayo makikinig kung kani-kanino na gumagawa po ng usap-usap, kaya lalo pong namamali yung iba. Yung gumagawa ng issue. Wag ko tayong parang bata na gawa ng issue pagdating sa mga ganyan. Matatanda na ho tayo. Importante, gawin ni Marcoleta yung trabaho niya. And sabi ko sa inyo, pag si Marcoleta hindi niya ginawa ang trabaho niya, asahan nyo kaming banateros babanat sa kanya. Asahan nyo yan. Pero pag ginawa niya yung trabaho niya, asahan yung papalakpakan namin yan. Kaya nga di ba, paulit-ulit natin sinasabi sa programa natin, ito yung tinatawag na break or make kay Marcoleta. Kasi napakalaking responsibilidad yung inilagay sa kanya yung bilang Blue Ribbon Committee, yung committee na yon ay mapasa kanya, ay malaking responsibilidad yon.
Kaya nga pag malaking responsibilidad, malaki din ang inaasahan natin sa kanya. Pag hindi niya ginawa yan, babanatan natin siya kaliwat kanan. Yung ginawa niya, ha? Pero pag ginawa niya, papalakpakan natin yung ginawa niya. Hindi dahil sa ako'y Duterte supporter, ako'y ganito supporter. Kasi ako honestly, pag tinignan ko yung senador, hindi ko naman tinitingnan kung ano kulay nila except yung Tiberos. Kasi si yung Tiberos, anti-Duterte na yan. Anything na anti-Duterte, gagawin yan. Siya mismo naglagay sa sarili niya sa kulay. Alanganing kulay. Anti-Duterte ko, lahat ng gagawin ng Duterte masama. Kaya siya talaga, wala ekis yan sa akin. Yung the rest, kung sino pa man yan, ano pa man ang pangalan yan, o ano man pa man ang partido niyan, importante gampanan niya yung trabaho niya bilang senador. Para sa bayan at para sa bawat Pilipino. Dapat ganun tayo tumingin. Palakpakan pag tama ang ginawa, banatan pag mali ang ginawa. So, it's early to say na itong si Marcoleta ay gagawa ng, hindi, bumaligtad na siya, hindi, ginamit niya ang mga Duterte para manalo siya. Hindi. Sabi ng puting ahas ko, tangina ko daw. Ay, sorry na ba? Hindi kasi yung puting ahas na istorbo yung sa buhay natin eh. Hindi ko nga alam ko na, huli na yan eh. Sa, di ba, may ahas dun bago umalis daw si Marcos. Hindi kaya yun yung puting ahas. Limang puti yun eh. Hindi, pero alam nyo mga kababayan, tama na tayo sa ganyang mga mabababaw na issue. Doon tayo sa bayan. Gawin ni Marcoleta yung para sa bayan. Asahan nyo, talagang ipapalakpakan natin ng todo-todo, pupush natin yan. Pero wag niyang gawin yung para sa bayan. Number 1 kaming magiging kritiko niyan. Tama pala yung paliwanag natin noong isang araw, Nelson. Na kasi sabi nga, Duterte Black. Sabi ko, hanggang ngayon po, hindi ko naman kinukonsidera kayo bilang Duterte Black, bagamat adapted kayo ng PDP laban. Kahit siguro palagay mong Duterte Black ako, Opo. pupunta pa rin ako kasi nagsuspindi lang kami ng aming sesyon eh. Pagkatapos naming bumoto ng speaker, ay ng presidente ng Senado, Opo. ang usapan, magre-resume ang ating session at 4 o'clock this Ayun. afternoon. But we will converge in Batasang Pambansa Oo. in time to hear the message of the President. Oho. Kasi nakalagay sa Constitution nun dyan. Opo. Katungkulan ng bawat senador na pumunta doon. Ngayon, kung ang mga kasama ko, halimbawa, ay hindi pumunta, sila po ang May kagustuhan nun. kagustuhan noon at Oho. sila po yung makapagpapaliwanag kung bakit hindi sila nakarating yung araw na yon. Oho. Tungkol naman doon sa binati ako ng Pangulo at nagbatian kami, palagay ko naman isang bagay na hindi dapat ipagtaka ng kahit sino man. Opo. Senador naman ako, Pangulo naman siya at kaibigan ko naman siya. Alam mo, hindi naman kami magkamayan man lang, Nelson. Opo. Lalo sigurong pagtatakan, nag-isinaban yung dalawa. Ayun ang mas malaking issue. O di Opo. baka mamaya, lalo naman tayong... Oo. Pero yun daw po yung tagpo na yun. Ano daw binulong sa inyo? Kasi pag bulong sa Ayan. palo sa inyo, parang sabi Nasaan ni ba Ka yun? Norbing eh. O, ipakita mo nga, Nasa, direct. hindi ko pa nakita. Ipakita mo direct mula sa simula. Yung, yan. Hindi, yung mula kanina. Ayan. Yan o. Oo. May binulong sa inyo, Sen eh. Bulong na eh. Alam mo, pagka bulong, Oo nga pala, no? hindi pinaririnig sa iba yun. Kaya nga, kasi kung hindi naman niya binulong, di sana narinig ng lahat. Oo, ano? halimbawa naman, kung halimbawa pasigaw yun, hindi nyo na ako tatanungin dahil narinig nyo lahat sigurado yun. O, yung speaker naman po, yun sabi niyo, may sinabi rin sa inyo eh. O, nakita mo naman yan. O, siyempre magkakilala naman kami ni Speaker, Oo di ba? nga po naman. Diba tinanong kung paano ka ba nanalo? Hindi ba sinabing, ayaw ka paniwalaan ng broadcaster na nananalo ka, parang ganun. Bakit naman yung... Yung iba. bali, nagyakapan din naman kami ni Speaker, ba't hindi nyo man lang itanong, ano ba binulong sa'yo? Kasi yung may naunang tagpo dyan, Sen, na mayroong mga senador din na parang ayaw pansinin ng Pangulo eh. Bakit daw nung nauna kayo nakita nag-appreciate pa sa inyo? Baka natatakot. Baka natatakot. Pwede ko bang hulaan, Senator Marcoleta, kung anong sinabi ni Bongbong Marcos sa'yo? Hulaan ko lang. Hula lang ito. Sabi niya siguro, isihan mo lang ha.
Kasi di ba siya ang titingin ng mga korupsyon sa ano? Sa gobyerno. Sabi, isihan mo lang yung mga bata ko. kaya tumawa siya. Eh, magkaibigan nga kami. Baka hindi niya kaibigan yan. Ba't nyo? Problema ko ba yun? Oh, yun nga, no? Oo. Oh, yun ang paliwanag, ha? Naintindihan nyo na. Huwag yun ang... Bakit ba kung binanatan mo yung kaibigan mo, Oo. hindi mo na kaibigan? Kasi ako, ugali ko yun. Kahit kaibigan, pag may mali ka, Walang problema. sasabihin ko. Oh, yun ang tunay na Palagi kaibigan. ko sinasabi sa inyo yun, di ba? Maski magkakilala ko. Oo. Pag nakita ko na maring may gusto ko sabihin sa kanya, sa halimbawa, sa katatama ng mga pangyayari, bahala siya sa buhay niya kung hindi niya ako pakinggan. At least nasabi ko sapagkat kaibigan ko siya. Yeah. Sa Yan. nangyayari, lalong-lalo na sa nangyayari sa bansa halimbawa. Oo. Meron ako sasabihin. Oh, masama ba yun kung sasabihin ko yung totoo? Tama. Kung Sir. halimbawa, magdamdam sila ron. Aba, hindi sila tunay na kaibigan, di ba? Napanood ko kay Fernando Poe Jr. yan, eh. Alin. Yung tunay na kaibigan, saan eh? Ganun ba? Anong pamagat na pelikula? Kaibigan lang pala. Oh, yan ang sinasabi ko sa iyo. Ay nako, anyway, alam nyo mga kababayan, tayo po ay magmamatsyag. Yun lang. Ha? Mamatsyag tayo sa kung ano man ang gagawin po ni Marcoleta. Basta ngayon, sana ako, wish ko lang sa mga kababayan natin, wag muna natin kagad pong husgahan si Marcoleta. Oo, sabi naman niya, magkaibigan sila ni Marcos at kung sabi naman niya, pag may ginawang kapalpakan to si Marcos, hindi siya magkaatubiling banatan. O, di ba? Sabihin na mali itong ginagawa ni Marcos. Which is nakita naman natin yan. Alam nyo, mga kababayan, nakita naman natin yan during the 19th Congress. Pwede naman siya sumipsip kay Romualdez nun eh. Alam naman natin, pag sumipsip ka, ikaw ay pagpapalain. Alam natin yan, pag sumipsip ka nun kay Romualdez, ikaw ay pagpapalain. Pero hindi siya sumipsip. Nakita nyo naman ng ginawa niya nung 19th Congress. Di ba? Based on history, meron naman po siyang ginawang maganda at maayos at lumaban naman siya kahit siya na nga lang mag-isang naglumalaban doon. Tinanggalan na siya ng mga komite, tinanggal din siya sa isang komite. Ginawa naman niya yun. So, wag kagad tayong maghusga kung sakasakaling nakita natin ito. Antayin natin. Kung ilulusot niya ba si Marcos sa mga kapalpakan niya? Aba, doon, birahin natin si Marcoleta. Punahin natin. Pero kung may maganda naman siyang gagawin, mga kababayan, wag kagad tayong magpapasok sa intriga. Maging tayo, matalino tayo, wag tayo yung intrigera lang. Okay? So maraming salamat po. Kita-kita uli tayo. God bless everyone. Mabuhay ang Pilipinas. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.